Pagpasok namin sa loob ay kumpleto ang laman nito. Lahat ng comfort na meron kami sa kondo ay meron din ng bahay na ito. Maliban lang siguro sa gym at sa swimming pool. Pumunta ng kusina si Mami at inon niya ang coffee maker. Habang hiniga naman ni Daddy si Francine sa sofa. Dahil natulog ito matapos kumain kanina. Babe, ihahanda ko lang yung kwarto sa itaas. Saad ni Mami. Ken, tulungan mo ang mami mo. Utos sa akin ni Daddy. Kaya sumunod ako sa itaas. At nakita ko na may 2 kwarto ito. O share kayo ng kwarto ni Francine. Saad ni Mami. Magkatabi lang ang 2 kwarto sa itaas. Babe! Babe! Tawag ni Daddy sa ibaba, kaya nagmamadali naman kaming bumaba ni Mami. At nakita naming nakatayo sa sala si Daddy habang nanonood ng TV. What? Look! Turo ni Daddy sa TV. Oh no! Sad na lang ni Mami nung nakita namin sa balita na nasusunog na ang kondo namin. They burn our home? Why would they do that? Tanong ni Mami habang naluluha siya. Babe, niyakap siya ni Daddy. Ayon sa investigasyon, pagnanakaw ang dahilan na nauwi sa pagsunog ng kondo. Ang motibo ng mga salarin. At natagpuan ng head security guard ng building. At nakabulag ito sa loob ng guardhouse. At may tama ito ng bala sa ulo. Saad ng reporter sa TV. Oh no, Mang Henry. Saad ni Mami hanggang sa umiyak na siya. Mga walang ya talaga sila. Saad ni Daddy. Babe, si Mang Henry. Patuloy na pag-iyak ni Mami. Nalungkot rin ako sa sinabi ni Mang Henry. Dad, paanong pamilya niya? Wala nang pamilya si Mang Henry, anak. Sagot ni Daddy. Teka, yung sinabi niya kagabi, yung 2 yung anak niya. Sinabi niya lang yun para ma-warningan tayo. Paliwanag ni Daddy sa akin. 16 and 9. Saad ko naman. M16 yun at 9 caliber ang meron sila. Paliwanag pa ni Daddy sa akin. Napaupo ako sa sofa habang nag-iisip. Sino bang mga taong yun? Bakit nila ginagawa sa atin to? Tanong ko sa kanila. Ken, please, not now. Saad ni Daddy sa akin. No, Dad. Yung signal ni Mang Henry. Yung mga armas na nakita ko sa kondo. Bulletproof vest, zipline, tapos may getaway car tayo. What's all of this? I need to know. Tell me the truth. Saad ko sa kanila. Not now, please, Kenneth. Tanging sagot sa akin ni Daddy. Habang tuloy lang din sa pag-iyak si Mami. Kailangan kong tawagan si Papa. Saad nito kay Mami. Paano mo siya matatawagan? Tinira mo nga yung mga SIM cards natin, di ba? Paalala ko kay Daddy. Satellite phone. Sagot naman niya sa akin. Tinawagan ni Daddy si Lolo. At gumamit ng speaker si Daddy para marinig namin sila at makausap rin namin. Anak, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Saad ni Lolo sa linya. Okay lang kami pa, huwag kayong mag-alala. Kamusta ang mga bata? Si Cello?
We're okay pa. Lolo, saad ni Francine. Ay, salamat. Tinawagan ako ng ninong mo kanina. Hindi ko nga agad sinabi sa mama mo dahil alam ko magpapanik agad yun. Sabihin niyo po sa kanya na okay kaming apat. Safe kami rito. Rudy, akin na nga ang telepono. Naririnig namin sa background si Lola at parang nag-aagawan yung dalawa sa cellphone ni Lolo. Aida, tumigil ka nga. Sinigawan ni Lolo si Lola. Pero wala tong nagawa dahil nakuha ni Lola ang telepono niya. Kenneth, kamusta ang mga bata? Tanong agad ni Lola. Okay lang sila ma, okay rin kami ni Cielo. Aida, akin na nga yung telepono ko. Saad ni Lolo sa background. Tumigil ka, Rudy. Sagot naman niya rito. Ibigay mo sa akin ang telepono para i-speaker ko na lang. Diyos ko naman to. Saad pa ni Lolo sa background. Maya-maya ay naririnig na namin silang dalawa. Nasaan kayo ngayon, Kenneth? Tanong ni Lola kay Daddy. Nasa ligtas na lugar kami ngayon, Ma. Bakit hindi kayo umuwi rito, ha? Bakit hindi kayo dumiretso dito? Napag-usapan na namin ni Kenyan, Aida. Tumahimik ka nga muna dyan. Anong tatahimik? Nakita mo na nga nangyari sa condo nila, di ba? At yung sitwasyon nila ngayon. Kenneth, ano na naman ba itong pinasok mo? Sigaw ni Lola kay Daddy. Ma, nandito ang mga bata. Paalala ni Daddy kay Lola. Tumahimik ka sabi eh. Sigaw ni Lolo kay Lola. Diyos ko, kung nako, sasapakin talaga kita, Kenneth. Nagalit si Lola at papalayo na ang boses nito. Ay, salamat at umalis na ang mama mo. Ano ho bang sabi ni Ninong pa? Binalita niya sa akin ang nangyari sa kondo. At tinanong kung nandito ba kayo. Hindi ko sinabi sa kanya kung nasan kayo ngayon. Sinabi ko na lang na hindi ka pa tumawag. Mabuti yun pa. Hindi natin alam kung sino mapagkakatiwalaan natin. Anong ibig mong sabihin, anak? Takang tanong ni Lolo. Yung mga taong pumasok sa kondo namin pa, alam nila ang security code ng elevator namin. Wala namang alam si Mang Henry sa security code ng elevator namin eh. Lalo na ang security alarm ng mismong floor namin. Paliwanag ni Mami. Huwag niyong sabihin pinaghihinalaan niyo ang ninong niyo. Hindi naman po. Bakit nga? Ilang taon ko nang kilala ang ninong niyo. Wala akong maisip na dahilan para panghinalaan siya. Paliwanag ni Lolo. Kaya ko po nasabi yan, Pa. Umpisa ni Daddy. Yung isang tao kasing nanloob sa amin at tinali namin ni Ken ay tauhan po kasi niya sa presinto. Saad ni Daddy kay Lolo. Kaya natahimik siya ng sandali. Diyos ko, ang tanging narinig namin kay Lolo. Tatawagan nga sana kita pa pagkatapos akong warningan ni Mang Henry pero naisip ko na baka false alarm lang ito. Pero nagbago ang isip ko nung nakita ko ang tauhan ni Ninong. Kaya hindi na lang kita tinawagan kasi alam kong tatawagan mo rin siya. Paliwanag ni Daddy kay Lolo. Okay lang yun anak. Ang importante, ligtas kayo. Rudy! Tawag ni Lola kay Lolo. Teka, bakit Aida? Tanong ni Lolo.
Tigil mo na muna yan. Nandito si Romeo. Saad ni Lola. Kaya natahimik si Daddy. Anak, ibubulsa ko ang phone ko ha. Makinig ka lang. Huwag kayong maingay dyan. Saad ni Lolo kay Daddy. Sige pa. Kaya pinindot ni Daddy ang mute button ng phone. At naririnig namin ang ingay ng phone ni Lolo. Maya-maya lang ay, Pareng Rom. Boses ni Lolo. Pareng Rudy. Pasensya na at ngayon lang ako nakapunta rito. Okay lang pare, pasok ka muna. Yaya ni Lolo sa kanya. At narinig namin ang ingay ng gate. Ano, may balita ka na ba kina Ken? Tanong nito. Hindi pa tumawag. Nag-aalala na nga ako eh. Saad ni Lolo. Tinawagan ko si Ken pero nakapatay ata ang phone niya. Saad ng hepe. Kanina pa nga kami tumatawag pare. Narinig namin si Lola. Ay, kung ano man, balitaan niyo ako ha. Saad ni Hepe sa kanila. Makakaasa ka pare. Sagot ni Lolo. Pa. Narinig namin ang boses ni Tito Dominic. Dominic. Tawag ni Lolo. Hepe, kamusta na po? May balita na ho ba sa kuya ko? Tanong ni Tito Dominic. Wala pa Dominic eh, pero kung meron man, babalitaan ko kayo. Sagot ni Hepe sa kanila. O sige, naalis na ako. Paalam nito sa kanila. Sige pare, mag-ingat ka. Saad ni Lolo sa kanya. Kayo din. Balitaan niyo kung kinontak na kayo ni Ken ha? Sige pare, makakaasa ka. Saad ni Lolo. Narinig namin ang papalayong boses ni na Tito Dominic at ni Lola. At narinig na namin ang ingay ng gate. Maya-maya lang narinig namin ang ingay ng phone na kinukuha ito ni Lolo sa bulsa niya. Sinong tatawagan mo pa? Tanong ni Tito Dominic. At parang nilagay ni Lolo sa mesa yung phone niya. Okay na anak. Saad ni Lolo sa linya. Kaya muling pinindot ni Daddy ang mute button. At nagsalita na siya. Okay pa. Kuya! Kuya, ikaw ba yan? Diyos ko, kuya. Okay lang ba kayo? Dominic! Huwag ka nga munang magsalita dyan. Sigaw ni Lola sa kanya. Tumahimik nga muna kayong dalawa. Nagalit na si Lolo sa kanila. Pasensya ka na sa dalawa, Chelo. Paumanhin ni Lolo kay Mami. Okay lang po, pa. Ate, kamusta ang mga bata? Tanong ni Tito Dominic. Okay lang kami, Tito. Sad ko naman. Si Francine, tanong nito. At napabugnot na lang ako dahil ako yung nagsalita. Pero hindi man lang ako kinausap. Napansin ako ni Daddy, kaya tinapik niya ako sa balikat. Okay lang si Francine, Dom. Natutulog sa sofa. Sagot ni Daddy. May sugat ba kayo? Nasaan kayo ngayon? Kailangan niyo ba ng pera? Sunod-sunod niyang tanong kay Daddy. Tumigil ka nga, Dominic. Saad ni Lola sa kanya. Ma, sinisiguro ko lang kung kailangan nila ang tulong ko. Paliwanag ni Tito Dom kay Lola. Hayaan mo na, Aida. Ang gulo niyong dalawa. Tumahimik na nga muna kayo para makausap ko ng maayos si Ken. Saad ni Lolo sa kanila. Okay lang kami, Dom. Huwag ka mag-alala. Saad ni Daddy. Dominic, be quiet.
Sigaw ni Mami. At tumahimik na si Tito Dominic. Salamat, Iha. Sagot naman ni Lolo. At nakita kong napangiti lang si Mami. Mabalik ako, anak. Kailan niyo balak umuwi rito? Tanong ni Lolo kay Daddy. At tumingin siya kay Mami. Magpapalipas kami ng isang gabi rito pa bago kami lumuwas dyan sa Maynila. Saad naman ni Daddy. At tumango naman si Mami. Pero may hihingin kaming pabor sa inyo pa. Saad naman ni Mami. Sabihin niyo. Sagot agad ni Lolo. Pagkatapos namin kausapin sila Lolo Rudy, ay tinawagan ni Mami si Tita Divina na nasa Paris ngayon at nagbabakasyon. What the hell happened? Tanong agad niya. Shut up for a minute and listen to me. Saad ni Mami sa kanya. What? I'm worried sick. And God, how's the kids? They are fine. We are all fine. Yes. Now listen for a minute. Lalo lang naiinis si Mami. Papa has been calling me and worried sick about you guys. Saad ni Tita Divina. Bitch, if you won't shut up and listen, I'm going to hang up the phone. Nagalit na si Mami, kaya natahimik na lamang si Tita Divina. Good, now listen. I'm only going to say this once. Do not come home in the Philippines. Saad ni Mami sa kanya. Why? Tanong ni Tita sa kanya. Just listen for me once, please. Inis na saad ni Mami sa kanya. I can't. Why won't you let me come home? I can't stay here in Paris. Then go home. Saad ni Mami sa kanya. But Philippines is my home. Not this country. Barcelona. Saad ni Mami sa kanya. I know the danger, and don't think of me as a damsel in distress kind of a woman, Cherry Lou. Balik ni Tita sa kanya. Ate, please, sundin mo na lang ang sinasabi ni Chelo. Saad ni Daddy sa kanya, kaya natahimik si Tita ng sandali. Papa will not going to like this. We know. Sagot ni Mami. That is why pinapapunta ka namin sa Barcelona para ikaw nang magkumbinsi kay Papa na huwag siyang lumipad dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Daddy sa kanya. Ay, where's my baby? Tanong nito. I'm here, Tita. Sagot ni Francine. Aw, is my baby safe? Lambing nito. Hi, I'm Tita. Mommy and Daddy took care of me. Where's the boy? I'm here, Tita. Good. All right. I'll do what you ask me, Chelo. Please, Ken, keep the kids safe for me. Saad ni Tita. Don't worry, ate. So, are we clear on that, right? Tanong ni Mami kay Tita. Si, mi loca hermana? Yes, my crazy sister ang ibig sabihin nun. Sagot niya kay Mami. If you do not hear what I say, I swear to you that I'm going to bury my foot up your ass. Sagot ni Mami. Kaya natawa kaming tatlo ni na Daddy at Francina. Claro. Sagot ni Tita at binaba niya na ang telepono. Makalipas ang kalahating oras,
tumunog ang tablet ni Mami at nakatanggap kami ng email galing kay Tito Dominic. Ito yung nakuha ni Papa kanina, ate. Sabi sa email ni Tito at may naka-attach itong file. Thank you, Dom. Reply ni Mami. Tinignan nila ni Daddy ang litrato. Compare natin ito mamaya sa susunod na picture na ipapadala nila sa atin. Sad ni Mami kay Daddy. Yeah, sagot ni Daddy. Okay, let's get some rest. Sad ni Mami dahil humihikab na rin si Daddy. Kaya numakyat ka na sa itaas at magpahinga ka. Ako nang bahala kay Francine. Sad ni Daddy. Patayin ko lang yung coffee maker, then susunod na ako sa itaas. Sad naman ni Mami. Kumilos na kami at binuhat na ni Daddy si Francina paakyat sa kwarto. Sleep well, son. Sad ni Daddy nung nasa kwarto na kami. You too, Dad. Ngumiti siya sa akin, saka lumabas ng kwarto. Humiga ako sa tabi ni Francina at gumulong siya at yumakap sa akin. Kuya, sleep well, baby. Sad ko sa kanya at tinalikan ko siya sa noo at natulog na ako. Meanwhile, kumain ka na, Karen, para bumalik ang lakas mo. At inumin mo na rin tong gamot para gumaling ka na. Saad niya kay Karen. Akala ko ba iuwi mo na ako nung nilabas mo ko sa ospital? Tanong ni Karen sa kanya. Oo, tutuparin ko naman yun. Diba, sabi ko naman sa'yo, may gagawin pa tayo bago tayo umuwi? Oo, pero namimiss ko na kasi si Rose. Si Rose ang kambal ni Karen. Gusto ko na siyang makita. Sad ni Karen sa kanya. Alam ko, gusto ko na ring makita si Rose. Pero may gagawin muna tayo bago tayo bumiyahe. Okay? Kamusta na kaya si Rose ngayon? Sana nasa mabuting kalagayan siya. Pag-aalala ni Karen. Nasa mabuting kalagayan siya ngayon, Karen. Sakto na yan nga. Hinihintay niya na tayo. Natutuwa ako at mabuti si Rose. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Sana mapatawad niya ako sa nagawa ko sa kanya noon. Saad ni Karen. Kaya niyakap niya ito at naluha dahil sa awa sa kalagayan ni Karen. May kumatok sa pintuan ng kwarto at bumukas ito. Boss, mahinang tawag ni Diego. Bakit? Nakahanda na po ang mga tauhan natin sa susunod nating hakbang. Susunod ako. Sige po, boss. At lumabas na si Diego. Dito ka lang muna ha, Karen. Kumain ka, tapos inumin mo ang gamot mo. Bilin niya kay Karen. Hindi ka sasabay? Tanong ng dalaga. Sandali lang naman ako. Mauna ka na. May aasikasuhin lang ako sa baba. Huwag mo kong iwan. Biglang umiyak si Karen. Hindi. Hindi na kita iiwan. Pangako ko sa iyo yan. Sagot nito kay Karen at niyakap niya ito. Lumabas na siya ng kwarto at naglakad na pababa sa hagdan. Ipaghihiganti kita, Karen.
Lahat ng taong nanakit sa'yo, matitikman nila ang hagupit ng paghihiganti ko. Saad nito at lumabas na siya ng bahay. Boss, magandang umaga po. Bati ng mga tauhan niya at tumango lang siya. Boss, sila po yung napili ko na magmamasid sa lugar na tinutukoy niyo. Presenta ni Diego. Tinignan niya isa-isa ang 4 na taong nakahilera sa harapan niya. At pagkatapos niyang tignan ang mga ito, binunot niya ang 45 niya at binaril niya sa ulo ang isa. Naggulat silang lahat, pati na rin si Diego dahil sa ginawa ng boss nila. Naintindihan niyo na ba kung gaano ako kaseryoso? Tanong niya sa lahat. At hindi sila nakapagsalita sa sobrang gulat. Opo, boss. Sagot nila makalipas ang ilang segundo. Sige, umalis na kayo. Utos niya sa 3. At nagmamadali na silang sumakay sa sasakyan, saka umalis. Lumapit sa kanya si Diego. Boss, alam mo na ang patakaran ko, Diego. Paalala niya sa right hand niya. Pasensya na po, boss. Hindi na po mauulit. Sagot ni Diego sa kanya. Mabuti kung ganun. Hoy kayo, itapon nyo nga to. Tawag ni Diego sa mga tauhan nila. Sabay silang umakyat sa itaas. At nung nasa harap na sila ng kwarto ni Karen, balitaan mo na lang ako sa lakad nila ha. Saad niya kay Diego. Boss, bakit? Nag-aalala lang po ako sa inyo. Sagot ni Diego. Kaya nilingon siya at hinawakan sa mukha at ngumiti. Wala kang dapat ikabahala. Sagot niya kay Diego at pumasok na siya sa loob. Samantala, babe? Yeah, babe? Sagot ko kay Cello nung nakahiga na kami sa kama. At yumakap siya sa akin, kaya niyakap ko rin siya. I'm so tired. Saad nito. Kaya hinalikan ko siya. At lumaban naman to. At tinuloy namin ang mga naudlot na mainit na mga tagpo. At ilang sandali pa ay naabot na namin ng sukdulan. Get some rest. Saad ko kay Cello. Thank you. Sagot naman nito. Nakita kong nakapikit na pala siya. Kaya kinuha ko ang tablet dahil narinig kong tumunog ito at binuksan ko ang email ni Dominic. Ito yung kuha ni Papa kanina. Saad nito. Kinlik ko yung attachment. At binuksan ko rin ang picture na pinadala nila kanina at pinagkumpara ko ito. What? Ang tanging nasabi ko nung pinagdikit ko ang dalawa. Tinignan ko si Cello at mahimbing na siyang natutulog sa tabi ko. Muli kong tinignan ang litrato na pinadala nila sa amin. Yun ang pabor na hiningi namin kay Papa kanina. I-survey yung kalye nila at kunan ng litrato every 2 hours. Baka kasi may biglang paparada na kotse. Ito kasi ang ginagawa dati ni Mang Henry para sa amin. Walang pinagbago sa lugar. Ganun pa rin katulad sa unang litrato. Walang bagong kotseng nakaparada sa labas. Pero hindi yun ang nakakuha sa atensyon ko. Kundi yung taong naglalakad papunta sa bahay namin.
ang taong matagal ko na ring hindi nakita. Ang kababata ko noon, si Emma.